natin. So, magandang umaga po sa lahat at maging po sa nasa online at kung saan man po ito abutin ang ating itong worship na ito, itong Fed na to. Hindi po aksidente kung bakit po, lagi po niyong naririnig kahit saan man pong churches, laging sinasabing hindi po aksidente kung bakit po napadako kayo sa channel na ito. Which is, tama naman po. Kasi lahat po ng nangyayari sa atin is with a purpose. Hindi lang po yan dumating sa buhay natin dahil wala lang, gusto lang, hindi po. May purpose po ang lahat. So sa araw na ito po, ako po'y mag-exhort about tithes and offerings. So, sino po sa atin ang medyo babad sa social media? Siguro, oo, syempre gusto nating ma-update, no? Update sa buhay ng may buhay, or gusto nating hindi na po nagmamarites, we want to learn something out from them. Tama? Oo. At gusto din natin dahil we care for them also. Siyempre, minsan pag may nag-update doon, masasabi natin may pinagdadaanan ang kapatid. So, silently, we are praying for them. Oo. So, minsan din basta yung sa social media, maraming naggagawa sa atin, At one thing, meron minsan nagagalit tayo, naiirita tayo, May isang post, I don't know if kayo, na-encounter nyo yun. Sabi niya, bakit daw isang Pinoy yun parang fresh grad ata yun, or parang matalino ata siya, gwapo, nakita ko siya, at tiningnan ko din naman, kasi it talks about being grateful. Sabi niya, bakit daw ang Pilipino, ba't may mga tao daw pag may achievement, sabi, thank you Lord. Bakit daw hindi yung sinasabi, salamat sa sarili ko? Kasi ako naman ang may gawa nun. Yun ang sabi niya. And then, madaming nag-comment. Siguro hindi alam nito, hindi daw pinalaki ng maayos ng mga magulang. Kasi iba ang niya. Parang hindi siya grateful kung sino ang may nagbigay sa kanya. Kasi kung isipin natin, sabi dito sa Proverbs 3:6, proclaims, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your effort with success. So, ang nagbibigay pala ng success sa buhay natin is ang Panginoon. Hindi yung sa atin. Although, yes, apart dahil din gumagawa tayo. But sino po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan? Sino po ang nagbibigay sa atin ng wisdom? Amen. Ang Diyos, tama. Siya ang nagbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang nagbibigay sa atin ng kaalaman, mag-decide. Siya ang nagbibigay sa atin ng magandang kalusugan. Kahit naman siguro kung tingnan natin ang buhay ng mga successful, di ba? Yung yung ng Apple, hindi ko yung sa Apple, di ba? Sabi nga niya, yung testimony niya, nasabi niya, kahit daw, successful siya, pero nang nagkasakit siya, anong nangyari? Wala din. So, dapat ganun po ang perception natin. As a Christian, hindi po tayo magdadalawang isip na magpasalamat sa Panginoon. Kasi yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, alam ba natin, di ba of course, we know that hindi ni Lord kailangan yung pera natin. Tama. Sa Kanya na yan Sa Kanya yan. Hindi niya kailangan. Ano ba talagang ano bang gusto ni Lord gawin sa atin? Bakit kailangan niyang sabihin na, bring your tithes 10% sa bahay-sambahanan. Kasi sa Kanya, lahat naman yun, sa Kanya, hindi niya yan kailangan. Hindi ko yan kailangan. Bakit niya may ganon sa Biblia? It's because gusto ni Lord na i-train tayo into something. Gusto ni Lord i-test tayo kung paano tayo mag-manage ng ating pera. Gusto ni Lord i-test ang ating time management.
Hindi lang naman po kasi yung pera yung pinag-uusapan dito. It's also time management. It's also how honest we are. How honest ba tayo sa Panginoon? Of course, it's only you and God knows. Hindi naman natin, oy, ganito yung sahod ko. Sa tingin mo, minsan ngayon kasi hindi natin, di ba, dinidivulge kung ilan ang sahod natin. So, oo, right? Oo, parang, kasi minsan, parang maano tayo na sabihin talaga kung magkano ang sahod natin. So, it is between you and God. Yung binibigay po ba natin ay ito ba yung 10% na sinasainan natin? Hindi alam nila Ate Myla, nila Kuya Jeff, silang humahawak sa finances kung ilan talaga ang sahod natin. Tama? Pwede nating, oh, yes, hindi nila alam, pero alam ni Lord. Alam ni Lord kung sakto ba ang nandito. Alam ko, ako personally, alam ni Lord kung ano yun. Alam ni Lord kung honest ako, kung nagdi-dishonest ako sa Kanya. And it is your dealing with the Lord. So, mga kapatid, accountable tayo kung anong ginagawa natin para sa glory ng Panginoon. Sabi nga, hindi rin kailangan ni Lord ang tao para maging Lord siya. Bakit? Sabi nga, God without man is still God. Remember, but man without God is nothing. Panginoon pa rin siya kahit hindi tayo mag-worship. Panginoon pa rin siya. Hindi magbabago yun. Pero ang gusto ni Lord, pumunta tayo dito sa place of worship. Gusto niya ang puso natin. Gusto niya ang time natin. Gusto niya kung paano tayo sumunod. Paano tayo maging obedient sa Kanyang salita. Kung paano tayo maging responsible, accountable sa ating time. Sabi nga, 10% ng time mo, saan mo ginagamit? Ginagamit ba natin in a right way? Ginagamit ba natin sa kapurihan ng Panginoon? Tayo lang po makakasagot nun, mga kapatid. Yung nasa online, kayo po makakasagot nun. Hindi po alam ni pastor, hindi po alam kahit ng pinagkakatiwalaan mo sa buhay mo. Kayo lang po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, check your heart. Follow Jesus. Kaya nga sabi na kanina ng namin, follow Jesus. Kasi po, kung ano pong sinabi ni Lord, yun po ang susundin natin. Sabi ni Lord, dalhin po natin. Sabi naman po doon sa Old Testament, bring the tenth. At sabi na hindi po yung nagbabago sa New Testament. Kaya wag po tayong ma-confused. As a believer, as a Christ follower, ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Wag natin pong kalimutan ang righteousness. And all these things shall be added unto you. Hanapin po natin ang kingdom ng Panginoon. Let us install a kingdom, a thing na hindi po na wawasak. Gumawa po tayo ng mga bagay na may heavenly value. Oo. Hindi po yung dito lang pansamantala. Kasi hindi naman po tayo dito. Mga transient lang po tayo. Kung transient tayo dito sa Saudi, ganun po tayo sa universe. Hindi po yung final destination natin. Kaya, huwag po nating kalimutan to put God first sa lahat ng bagay. Sa ating finances, sa ating mga time. And remember mga kapatid, sabi nga, may nakita ako, na ang pagiging weak daw ay doesn't mean that you are faithless. Amen? Amen po ba? It doesn't mean that you are faithless. It means, para sa akin po, the more that you need God sa buhay natin. Kasi in your weakness, doon po naglo-glorify ang Panginoon. Kasi sinusurrender mo na, Lord, di ko po ito kaya kung wala ka. So it doesn't manifest na wala kang pananampalataya. It only means that you need the Lord. Even sa pagbibigay,
Struggle, tama. Struggle maglagay ng 10%, lalo na kung lumalaki ang sahod. Di ba? Lalo na, nung una, parang ang dali-dali lang no? Oo. Pag lumalaki na ang sahod, napakahirap minsan. Lord, oo. Oo. Napakahirap. Kaya dapat natin ipagdasal. Kaya kung pinagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, pag binigyan tayo ng malaki, tinitest tayo ni Lord. Kaya pag marunong tayo mag-manage sa malaki, ginaganahan si Lord, magaling pala tong anak kong mag-manage at sumusunod siya sa akin. So the more blessing coming in. So, ipagdasal natin tong struggle na ito sa buhay natin. Amen? Kasi hindi po ganun kadali po. Alam po, naintindihan po namin sa mga bago. Naintindihan po namin sa nagkakaroon ng desire na mag-tithes, magbalik. Lahat po tayo'y dumaan yan. At only the Lord can convict your heart, can convict you na maging isang cheerful giver, na maging honest giver, na maging good steward sa kanyang pinagkatiwala sa